Hi Capricorn! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng March 2024 Capricorn. Ang inyong general reading sa video na to at sa susunod na video naman gagawin natin ang inyong love spread reading. Remember na ito ay isang collective reading, so kung hindi ito mag-resonate sa inyo, it only means na hindi para sa inyo ang reading na to. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa support, sa pakikinig sa inyong mga monthly Tagalog readings. Okay, Capricorn, collective. Okay, so isa-shuffle lang muna natin ang mga cards in front of the camera. Gagamit tayo ng Oracle card, Goddess Power Oracle card by Colette Baron Reid. Alright, and I'll see you guys in few seconds. Hi again Capricorn, so simulan na natin ang inyong general life reading sa buwan ng March 2024. Collective Capricorn to, so maaaring mag-resonate sa inyo or kung hindi man, it means na hindi para sa inyong reading na ito. Maybe I will tap into your energy next month, okay? Now, kunin na natin ang card ninyo at position number 1 sa general life reading, meron kayong Athena, Knowledge, Capricorn. Okay, position 2, meron tayo Capricorn na Assurance. Interesting. Position 3, Capricorn, meron kang Rebirth. Right, ang ganda naman. Position 4, Capricorn, meron tayong Focus, Artemis. Okay. At position 5, meron kang Adaptability. Position 6, hindi to kita later on pag nilatag natin, pero ayan ay ang Forgiveness. Okay? Position 7, nandito ang Devotion. Alright, so umpisahan natin sa position 1. General life reading nyo to Capricorn, no? Remember na maaaring mag-resonate tong reading na to in the next 3 to 6 months. March, April, May, June, July, August. Alright? So, sa position 1, meron kang Knowledge. So, I think for March 2024 onwards, no, it's about time na mag-focus ka sa mga kaalaman mo, okay, sa mga skills mo, sa experience mo at the moment. Kasi nasa release card yan. Maaaring nag-hold back ka, maaaring sigurong sobrang humble mo, or maaaring ayaw mo pang ipakita ko ano yung meron ka or may i-contribute mo, no, Capricorn. So, pakiramdam ko, nag-hold back tayo sa kung ano yung meron tayo na maaari nating maitulong o maiambag sa community, sa within the family yan, sa trabaho, sa business, or sa career mo, okay? Maaari din is about time na mag-acquire ka ng knowledge kung personal growth to, si Athena. Kasi I believe na dapat mag-focus tayo sa personal growth mo. Okay? Yun yung kailangan nating i-release. Pag sinabi nating release, it doesn't mean na kailangan pakawalan. Ito yung bagay rin na matagal nang nandyan na hindi pa na-unleash or napapakawalan mo. Okay? Masyado mong hinold back. Okay? So, sinabi dito, skills, knowledge, intelligence, dun ka mag-focus. Yun yung ipakita mo. Maaari kasi na doon manggaling yung mga changes and opportunities na papasok. Okay? Now, at position number 2 naman, Capricorn, no, meron tayong Assurance, no. Ito yung bagay na kailangan mong ipagpatuloy sa buhay mo. March 2024 onwards, like I say, maaaring mag-resonate in the next 3 to 6 months, no. So, maaaring self-assurance to. Yung self-belief, yung confidence mo, huwag mong iwawala, Capricorn. Okay? From today's month. Dito magsisimula, March 2024 itong assurance na to, or maaari na, ito kasi kailangan mo ipagpatuloy. Ito yung kailangan mo rin ibigay sa ibang tao. Baka may mga connections and situations na nangangailangan ng assurance galing sa'yo, reliability, maaasahan ka, malalapitan ka, yung masasabi nila na, pag humingi ako ng tulong, o may request ako kay Capricorn, nandiyan siya parati sa akin. O, may mga tao, it could also be emotional support or moral support.
Para sa sarili mo at para sa ibang tao na kaya mong ibigay, yun yung kailangan mong ipagpatuloy. Okay? It's either independent ka, confident ka sa kung ano ang meron ka at the moment, or i-assure mo yung sarili mo rin, no? A pat on the back, no? Na all will be well. Yun. It's for yourself then. Yung motivation na yon, pwede rin na ikaw ay maging reason para ma-motivate ang ibang tao. So, kailangan mo ipagpatuloy yan. Ngayon, sa position 3, may manifestations ka, Capricorn, no? Nandiyan ang rebirth. So, may mga manifestations maaaring in the past na hindi nag-take off or hindi nag-materialize, no? So, I feel like magkakaroon ka ng opportunity na magkaroon ulit ng second chance na subukang muli. Yun, okay? Or maaari din tong rebirth na to is galing ka sa failed na mga situations and failed connections, relationship, no? And bibigyan mo muli yung chance mo na magmahal, makakilala ng mga bagong kaibigan, a redirection sa buhay mo. When it was broken, may opportunity ka na ayusin. Okay? Ganun yung rebirth sa mga manifestations mo. So, second chance to. And sa second chance, yung sabi, come back stronger, yun nga, knowledge, come back wiser, assurance, come back as, self-confident and fulfilled and contented ka. Na kaya mong moving forward na tumayo sa sarili mong paa. Yun yung self-assurance. And kasi, equip ka ng mga kailangan dahil nandiyan ang knowledge para, alam mo yun, tahakin yung mga opportunities na darating sa'yo. Alam mo kung paano atakihin this time, no? May plano. Ang rebirth, regeneration, second chances na to. Paaring yung natutunan mo in the past, no? Diba? Yung mga lessons learned na yan sa mga kabiguan, pwede mong gamitin yan, i-reinvent mo, at doon uli magsisimula to replan, mag-strategize tayo sa buhay natin. Okay? At don't worry, ang bottom line dito, magkakaroon ka ng second chances na i-redeem yung sarili mo. Okay? Kailangan mong paniwalaan yun kasi nandiyan yung assurance and yung knowledge. Doon ka magre-rely sa kaalaman mo. Okay? Hindi mo ka actually kailangan mag-rely sa ibang tao kasi within you may power ka pa. Okay? May ibubuga ka pa. May ibubuga ka pa. Okay? And then sa position 4 mo naman, no, Capricorn, meron tayong focus, Artemis. Yan. Yung external energies mo right now, may nakaka-influence sa'yo para mas maging focus ka. Or hinihikayat ka nila na mag-focus ka lang sa mga manifestations mo. Nakita mo tong may focus and rebirth, diba? Tutulungan ka magkaroon ng second chances. Kasi may focus ka, alam mo yung mga knowledge and skills or mga things na kailangan mong magawin para ma-acquire mo yung mga knowledge na yan. Feeling ko has something to do sa skills na bago na kailangan mong i-acquire, mag-upskill, yon, okay? At kailangan ng focus on that area. Maaring sa career to, sa business, okay? Strategy, may minamaster ka, may inaaral ka. Yun ang sinasabi, no? Mag-focus tayo doon. Yun yung external energies mo rin, maaring may mag-motivate sa'yo. Okay, may mga inspiration ka rin na nakikita sa paligid mo. Yun ang importante. Okay, napakaganda ng energy na to. Ngayon, sa position number 5, yung kailangan mo ibigay sa sarili mo basically to, or sa ibang tao, is adaptability. So, mas maging flexible tayo. Like I said, may kinalaman talaga to sa self-improvement mo and self-growth. Huwag tayong maging rigid sa mga opportunities and choices. Ang sinasabi nga dito, may assurance, may knowledge, may focus ka. Okay? Hindi ka mali-let down, no? So, yung focus is something to do sa kailangan mong aralin, i-master, no? Which is, I feel like, parang tinitest yung comfort zone mo is something na hindi mo pa nagagawa before or hindi mo pa alam. So, yun, ang sinasabi dito, kailangan mas maging flexible tayo. Sa career man to, change of career, change of business, maaring you're considering a different business nature ngayon, maaaring condo or real estate gusto mo i-try, hindi nag-take off yung restaurant mo, ganoon, or maaari rin gusto mo mag-change ng career. So, adaptability ang sinasabi dito. Yun ay ibigay mo sa sarili mo. Huwag tayo maging rigid sa kung ano lang yung meron ka at the moment. Okay? Now, at position 6 Capricorn, meron tayong forgiveness. Ito yung mga new beginnings mo. So, sinasabi nga dito, I feel strongly may setbacks ka kasi may rebirth, no?
sa manifestation mo. So, kung gusto mo ng second chances, ng opportunities sa life mo, o sa mga connections mo, patawarin na yung mga kailangan nating patawarin ng mga tao at situations in the past. Okay? Dahil pag nakapagpatawad ka, sinasabi dito malinaw, no? Diyan mag-uumpisa yung mga bagong simula mo. Maaari kasing parang sinasabing i-purge mo yung kailangan mo i-purge, i-detox mo yung kailangan ng mga toxic na situation and people, and forgive them. Okay? Along with that. Yun sinasabi dito para makapagsimula ka completely ng bagong simula. Ngayon, at the center, may focus ka doon sa external energy. Kailangan mong matutunan, devotion. Maaari sigurong distracted tayo. Okay? Sa mga bagay-bagay lately or sa buhay natin. Nalilito tayo kung saan natin gustong i-redirect yung mga plano natin, yung mga manifestations natin, yung mga dream natin. No? Ang sinasabi dyan, nandiyan ang focus, adaptability, okay? Kung yung ginagawa mo na importante ngayon para ma-acquire mo lahat ng mga kaalaman, may inaaral ka, may master tayo, certification, board exam ba yan, for example, education, no, may assurance na sinasabi dito, okay, yung kailangan may pagpatuloy at maramdaman na at the end of all those hard work, focus mo, knowledge and adaptability mo, may assurance na binibigay sa'yo, no. Ang kinakailangan mo lang gawin ngayon is devotion, aside sa focus. Dedicated ka ba? 'Di ba? If before, I felt like this is position 7, so lessons learned. So, natutunan mo na dapat devoted ka sa isang bagay kung gusto mong ma-manifest or mangyari yun or ma-achieve yung goal na yun. Okay? So, sana nag-resonate kayo sa reading nyo ngayong March 2024 all the way to the next 3 to 6 months to Capricorn, no? At gagawin na natin ang inyong love reading sa separate video. I'll see you guys on your next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Capricorn. Bye!